Ngayong Pasko ay may pinuntahang event ang ating Vice President and natanong kung siguro babatiin niya si Ngiwi ng Merry Christmas or Happy Holidays, ay hindi niya binati, walang batian. Or maybe hindi lang pagbati or greetings, no? Siguro ito ay pagbabati na, no? Baka maiba tayo ng pag-pronounce, mga kababayan. Or pagbabati or reconciliation or something, right? Pero ang sabi ni VP Sara ay walang batian ngayong Pasko. O, walang magbabati ngayong Pasko. Ayusin ang pag-pronounce, Maui, ha? Magkamali ka ng pronunciation, eh. Nako, sablay na ang meaning. Okay, ba't ganyan ang picture ninyo? Bakit ano? Ba't may cleavage? Ba't may dibdib? Bakit babae? Sino may gawa niyan? Shout out po sa ating graphic artist. Bakit may bubelya si Ngiwi? Bakit ang laki ng fafaya? Sinong gumawa niyan? Iba talaga ngayon ang ano, no? Ang advancement ng Photoshop and AI. Oh. Anyway, yeah, bakit? Nagpaluvey ba yan siya? Mahilig ba siya sa Mr. Tubig? Nagpapaano ba yan? Nagpapatira? Nagpapatira ba yan sa likod bahay? Iba yung meaning ng nagpapatira sa nagpapatira. Ba? Nagpapatira ka ba sa likod? Bahay? Sari-sari. Oh, anyway, check natin yung news, mga kababayan. And panoorin natin yung video. Alam niyo, ito nga sabi ko ang hinahangaan ko sa ating Vice President. Walang BS, walang bullshit. Diba? Walang plastikan. What you see is what you get, which is very nice, mga kababayan, no? Transparent, straightforward, real talk, mga ganon. 'Di ba? Hindi yung manghuhula ka pa kung nagsasabi ba to ng totoo or hindi. Yan nga po yung sinasabi ko na ibang-iba ang mga Dutertes kaysa sa mga pinklawan at saka mga trapo. Ito yung mga nagbabait-baitan, nagmamaang-maangan, nagfi-feeling inosente, nagkukunwaring malinis, katulad na lang ni Tambal. Napanood nyo ba yung Christmas greetings si Tambaloslos? Ay, yung kay VP Sara muna yung unahin natin. Sandali lang. Teka, i-ready ko muna yung ano. Kasi si Nasisa Virus, di ba, mga bait-baitan magsalita, si Dilibog. Sino yung Dilibog? Yung si Sabaquin. Yung mga, di ba, mga nagbabait-baitan na nakakaalibadbad kasi, mga atit kuya. Kaipokrituhan, alam naming masasama. Diyan mo rin kahit papano, siguro ma-appreciate ng konti si John Vic Remulla. Ayan, ganyan dapat. Lumalabas ang masamang ugali at masamang tabas ng bibig. John Vic, bastos, di ba? Inaasar-asar niya si Spoke Sari Roque, yung mga kumu-question sa pagkalaglag ni Cabral sa sa bangin, ay sabi niya, di pumunta kayo doon para at tutulak namin kayo para malaman nyo kung, di ba, ganoon? Teka lang. Bakit parang may mga medical kinemitos, may mga sinugod raw sa ospital si Tambaloslos? Talaga ba? Sinugod? Dapat wag nang mabuhi pa. Mabuhi! Sige, maya konti. Mamaya si Tambaloslos. Unahin natin si VP Sara. Saan ka na dyan? Ay, Pokemon. So, nasa kayo si VP Sara? I think nasa Davao siya, no? Let's see. Ayan. Walang batian ngayong Pasko, sabi ng article ng News 5. Tumanggi si VP Sara nang hingan ng mensahe pa. Eng din naman tong, pero maganda rin, Sino yung nagtanong? Tumanggi si Vice President Sara Duterte nang hingan ng mensahe para kay President Bongbong Marcos ngayong Pasko. Well, hindi naman siguro eng-eng, pero gusto lang siguro nilang, baka fishing expedition ito, mga tatkuya, no? Aalamin nila kung visit si VP Sara, kung ang kanyang magiging Christmas message ay katawa-tawa or ikakagalit ng palasyo, right? Or maybe magsi-ceasefire si VP Sara dahil nga holiday seasons naman. So, tigil putukan muna, mga ganong tipo ba? Tigil batikusan muna. Yan po. Isa sa qualities ni VP Sara na hahangaan mo, walang kaplastikan. Walang drama.
Bira kung bira. Di ba? Walang kunwarian. Pinakulong nga ang tatay eh. In-impeach nga siya eh. Si PRRD nasa kulungan. Winalang hiya ang pamilyang Duterte. Tapos tatanungin kung anong mensahe. Siguro kung ako si VP Sara, ang sasabihin, kung kayo mga kababayan, si VP Sara, ano ang Christmas message nyo kay Ngiwi? Dapat may survey tayong ganyan, ano? Anong Christmas message nyo? Kung kayo nasa kalagayan ng pangalawang Pangulo, sige nga. Kasi kung tatanungin Merry Christmas, Bonget. Merry Christmas, Bembang Marcos. Pwede bang lumunok ka ng isang dosenang Christmas balls? Okay. Pwede bang salaksakin mo yung lalamunan mo ng Christmas tree? O kaya pwede bang isalpak mo na dyan sa jewetels mo na mahilig sa tubig ang Christmas tree? O ganun, no? Okay naman, Merry Christmas, Bembang Marcos. May regalo ako sa yung lubid. Gusto mo? Itali mo na agad sa, sa bubungan or sa, yan. Kaya sa puno ng mangga yung lubid at i-connect mo na sa leeg mo. Mga ganong tipo, no? Right? Pakinggan natin yung Vice President kung ano yung kanyang sinabi, mga kababayan. Kasi, tsaka kinukulam ang Vice President, mga kababayan, pinapakulam ni Smugs. Okay na. Siguro kung halimbawa nawala yung composure ni VP Sara, no? Sabihin niya, siguro sabihin niya, mamatay na kayong lahat ng poke ng ina ninyo, mga mambubudo kayo magnanakaw. Bumaba ka na sa pwesto mong poke ng right? Kung imbiyer na si VP Sara. Tama ba? Okay, let's listen. The spirit of Christmas, may message ka ba kay BBM? Christmas bitaw? Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago. And in the same vein, magbabago ba yung ugali ko kung Christmas o hindi? So kung ayaw ko siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayon na Pasko. Ganun kasi ako na tao. Ayaw ko batiin ng mga ayaw ko batiin. You're really not in love, so let me go. I must be free. Sino yung carpenter na yun na kumakanta sa background? Tama ba? Nakakaloka. Paskong Pasko, carpenter sa nga. And if you're only using me to feed your fantasy. Medyo match sa sitwasyon ni VP Sara, no? At saka ni Ngiwi. She was used by Ngiwi to, reach his fantasy naman. Tama, mga kababayan. Medyo accurate naman yung kanta sa background. Kaya alam baka makapiright tayo. May nagbibideo, okay? Ang ganda ng pagkakasabi ni VP Sara. Kung hindi ko siya binati kahapon, hindi Pasko, ba't ko siya babatiin ngayon? At kung Pasko ba ngayon, magbabago ang ugali ni Ngiwi? The same thing na magbabago ba ang ugali ko? Sabi ni VP Sara, magbabago ba ang ugali niya porket Pasko? Right? Hindi raw siya ganung tao kung ayaw niyang batiin, hindi niya babatiin. Maigsi lang yung sinabi ng Vice President, pero talagang may tawag dyan, direct to the, bullseye. Direct to the point. Right? Ba't ko siya babatiin? Mahinahon pa nga yung sinabi ni VP Sara eh. Hindi ganyan ang aking pagkatao. Kung hindi ko feel batiin, hindi ko babatiin. Hindi naman ako magbabago porke, di ba? Kasi nasanay tayo na paglinggo, wag tayo magmumura. Paglinggo, lalo yung mga Catholics. Pag Sunday, wag tayong tawag right? Pag galing tayong simbahan, kakukumpisa lang natin or kaka-attend lang natin ng Sunday Mass, wag tayong magbabalahura, right? In honor of that day of Sunday nga, or Sabbath day bang tawag dyan. Kumbaga hinahon muna, bukas ulit tayo what the hell? Nangumpisal ka pa. Pero,
Tama naman yun, no? Bilang paggalang natin sa araw at kalalabas mo lang ng simbahan, tumubo agad ang sungay mo. Ano magagawa natin? We're only human, right? So, yan yung point ni VP Sara. Tao lang siya, nagpapakatotoo lang. Walang batian, walang ceasefire. Isipin nyo kung babatiin niya, Merry Christmas, Bongbong. Shout out sa iyong asawang si Butod. Kaka-intriga yun, di ba? So, kung kayo mga kababayan na nasa kalagayan ni VP, ano ang pwede nyong i-message kay Niue? Right? Kung ako tatanong, sana hindi ka na inabot ng Pasko dyan. Hindi mo deserve ng Pasko dyan. Tsaka mga kababayan, despite na nanalo si Niue noong 2022 elections, rigged nga raw yun eh. Rigged yung elections ng 2022 as per Attorney Glenn Chong. Ginawan ng paraan ni babaeng ahas na huwag lumayo ang boto ng isang Duterte sa kanyang asawa. So, hindi totoo ang 31M or 31 million na boto ni Niue. Ibig sabihin mga kababayan, kahit isang boto nga ang hindi mabilang, ibig sabihin may discrepancy. No, may discrepancies. Hindi reliable ang automated elections. That was smart magic. Kaya nga sila napilitang palitan, Smartmatic. Kaya nga sila napilitang palitan ng Smartmatic kasi tainted na. Right? Tapos may mga kaso pang kinakaharap yung Smartmatic sa US. So wala na, sira na, lugmok na yan. Ngayon yung Miro naman na ginamit ngayong nakaraang May 2025 elections, mas lalong kahina-hinala. And pagdating ng 2028, kung matuloy man ang elections at hindi nila magawa ng paraan na mapigil yan at tumakbo si VP Sara, can we rely on Smartmatic? Itong mga taong nakaupo ngayon, ang kanilang kademonyohan ay nag-uumapaw. Deserve pa ba nilang magtagal sa Palasyo de Polvoron? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.